dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw Pilipinas, bayan kong liyag. Eto muli, tayo'y magbablog. Si Chupiping ay nahuli niya di umano sa sarili niyang bibig. Huli, sabi niya huli. Paano nahuli ni Boss Dada ito? Tingnan natin. Hinggil dito sa mali-maleta umanong pera. Nadali ni Boss Dada si dito si Chupiping, no? Tara, umpisa na natin. Wag na natin patagalin. Let's go. Si Panfilo Lacson, magbabalik na ang hearing ng ICI patungkol sa flood control. Yes. At pagbalik ng hearing, ang issue ay si Gutesa. Kasi may interview si Marcoleta, hindi niya man masagot yung mga punto ni Marcoleta. Ito ang pinupunto niya, ha. Hindi daw siya naniniwala kay Gutesa. Akala ko ba patas ka dahil ikaw ang dumidinig ng kaso, supposedly hindi ka biased. Bakit ka nagbibigay ng opinion na yung isang resource person na pwede pang bumalik dyan sa Senado, talagang dinidiscourage nila si Gutesa na bumalik? Bakit? Kasi may mga ganito sila. Kung ako si Gutesa, iisipin ko, pag bumalik ako ng Senado, susunod na paraan yan, bababuyin nila ako, ikukulong nila ako dyan, iko-contempt ako dyan. Ganyan ang gagawin nila sa akin. Kasi kita mo, dito sa sa interview na to ni Panfilo Lacson, hindi daw siya naniniwala na yung pera nakalagay sa Rimowa. Pakinggan nyo kung bakit hindi siya naniniwalang nakalagay sa Rimowa, ha? Ang alam ko, pag naglagay ng pera at namigay ng pera nakalagay sa maleta, ang alam ko, mamurahe, hindi Rimowa. Teka. Sabi niya, ang alam ko, pag naglagay ka ng pera sa maleta at ipamimigay mo, hindi nakalagay sa Rimowa. Teka, bakit? Ba't alam mo? Namimigay ka ba ng mali-maletang pera, Ping Lacson? Huli ka. Ping Lacson, huli ka. Mali-maleta siguro perang ipinamimigay mo. Bakit namimigay ka ng mali-maletang pera? Ang sinabi niya, sa pagkakaalam ko, pag mamimigay ka ng mali-maletang pera, hindi nakalagay yan sa mamahaling maleta. Bakit? Medyo mabigat-bigat to, Chupiping, ha. At nako, medyo delicates ka dito, Chupiping. Sa nito ni Boss Dada. Ang galing talaga nito mga banateros, no? Kaya talaga hindi nasasayang yung oras ko dito, kahit isang oras at kalahati, lalo na to si Boss Dada, mahaba mag-vlog to, isang oras at kalahati mahigit minsan to, mag-vlog, pero pinapanood ko talaga to kasi ang galing nila mag-criticize. Ang galing na talagang magaling sila magbubusisi na kung ako lang mismo yung yung magsusuri halos, although nakakachamba tayo ng konti pero pagka sila yung mga sila nilabanat ba, galing pero hindi dahil doon inaano na natin inaakusahan na natin si Chupiping, sige, tuloy. So sa pagkakaalam niya, ibig sabihin may personal knowledge siya. Gawain mo ba? Lacson, kanino ka namigay ng mali-malitang pera? Chupiping. Para sabihin mo na pag namigay ka ng pera na mali-maleta, hindi mo ilalagay sa mahal na maleta. Yun Ba't daw ilalagay sa Rimowa? Alam nyo ba yung Rimowa? Mahal talaga yung maleta na yan. Yung maleta na yan, sa totoo lang, heavy duty kasi yan. Okay, hindi. Papaliwanag ko sa inyo kung ano yung Rimowa. It's an expensive brand ng maleta na pang travel. Bakit siya mahal? Hard case siya. Kahit ibali-balibag mo yan, hindi yan mabibingkong. Kahit ipokpok mo yan sa ulo nung magnanakaw sa airport, hindi yan masisira. Kaya mahal yan. Ang problema sa bag na yan, ang bigat. Mabigat yung bag na yan kasi nga, parang aloy yata yan. Aluminum yata yan. Basta yung aluminum na sobrang tibay ng maleta na yan. Mabigat. So kasi nga, ang nilalagay mo sa maleta na yan, valuables. Anong ilalagay mo sa loob? Yung mga mamahalin mong mga gamit.
mga pabango para hindi mabasag, mga kung ano-anong mga gamit mo na for check-in. O, pag nilagay mo sa bag na yan, safe na safe yan kahit ihagis yung bag mo mula sa himpapawid. Oo, matibay yan. O, kaya medyo mahal siya. Kasi nga naman, kung yung ibang maleta ang gagamitin mo, yung mumurahin, kasi nga sa airport, hinahagis-hagis yung maleta. So pag hinagis-hagis yung maleta, baka sumabog yun, lumabas yung mga panty mo na kulay pink, ilalaki ka pa naman. Grabe ka kay Chupiping. Oh, yun yung Rimowa, mahal yan. Talagang nagre-range yan ng mga 50 mil hanggang Totoo kaya yun? Napaisip ako dun ah. Walang iya. Ay nako. 100,000. Now, again, why do you buy an expensive luggage? Gusto mo safe yung valuables mo. Oh, ngayon, ang kine-question niya si Guteza, imposible na mamimigay ka ng pera kasi sa pagkakaalam ko, sabi niya, pag namigay ka ng pera, ilalagay mo yan sa mumurahin na maleta. O, ikaw siguro, pagka namimigay ka ng pera sa sindikato nyo, siguro hindi ko lang sure kung meron malamang wala. Ba't ka naman kasi mamimigay ng malitang pera kung hindi ka naman sindikato, di ba? O pero nanggaling sa bibig niya na sa pagkakaalam niya, pag namimigay ka ng pera, hindi mo ilalagay sa mamahalin na bag. Siguro nga siya, pag namimigay siya ng pera, nakalagay lang siguro sa mga plastic bag, ganyan. Sa mga mumurahin na maleta. Again, we are talking about millions and billions of money. Naalala ko nung sinapolis di ba? Yung yung pinamimigay niya yung PDAF doon sa sa Senado. Naka paper bag. Naka paper bag lang. Ngayon iba lupet no? Maleta. And billions of money is what? Valuable. 'Di ba? Valuable. Now, if we are talking about billions of corruption money, magtataka ka ba? Ping Lacson na inilagay yung pera na yun dyan sa mga Rimowa bag na yan. Kasi yung Rimowa bag na yan, kapag binalibag mo yan, nandiyan dyan yung mga pera, hindi sasabog yung pera. Kapag nilagay mo sa mumurahin na bag at nagkamali sila ng buhat, mabigat yan, nalaglag, sumabog yung pera habang tinatransport nila, ano yung tsura? Gamitin mo naman yung utak mo. Investigador ka Tapos ganyan ka mag-isip. Hindi daw sila bibili ng mamahalin na maleta. Bakit hindi bibili ng mamahaling maleta? Iniisip mo yung mamahaling maleta na pag-aari nila? Hindi mo nga iniisip na 12 mansyon ni 12 mansyon ni di umano ni Romualdez diyan sa Forbes Park. Ilang bilyon yan. Kino-compute mo yung maleta, bilyon, trilyon yung pera ninakaw nila, di umano. May mga eroplano, may mga chopper, may mga hotel. Kaya nga, barya lang yung kung tutusin, yung Rimowa, na yun, ilang piraso lang ba yun? Kung yung Rimowa bag na yun. Tapos ilan naman ang inilalagay doon? Syempre, yung araw, kung mamuhunan man sila doon, baka sa isang biyahe lang, balik na kagad yung nun, ROI nun. Nako naman, Picho Piping. Ginagawa mong tanga mga Pilipino May mga resort. Tapos gusto mong paniwalain yung taong bayan na hindi makatotohanan dahil Rimowa yung pinaglagyan, yun lang. Walang hiya, Ping Lacson. Sana man lang maging patas ka ng konti. Sana man lang inintay mo si Guteza na magpunta diyan sa Senado at tinanong mo yan sa kanya, sigurado ka na Rimowa. Ang mahal nun Para sana marinig mo kung anong sagot ni Guteza. Kasi kung ako si Guteza, putang ina, pakialam ko. Malay ko, kami nagdadala nung bagahe, yun nakita kong maleta. Malay ko kung gaano kamahal yan. Basta alam ko, dyan sa maleta na yan nakalagay yung pangalan. Nakikita mo naman yung pangalan, Rimowa. Halatang halata dito na si Picho Piping, talagang bumubutas lang siya kay Guteza. Hindi talaga siya after dun sa sa investigasyon niya. Kasi kung talaga sila after dun sa resulta or sa talagang kung sino gusto talaga nila mahuli, kung sino man yung big fish dyan, hindi yan yung titingnan mo. Masyado kang halatang pagkabayas ni Chupiping 'di ba? Kaya talaga ako itong Blue Ribbon Committee na to na magbubukas daw sa November 15, pero duda pa rin ako na hindi pa rin matutuloy yan sa November 15.
Kasi sa tingin ko hindi pa rin yan tutuloy sa November 15. Meron pa ring delay yan sa tingin ko lang sa tingin ko lang. Ang ine-expect ko na bubuksan diyan, hindi na nila tatanungin yung mga importanteng tanong, puro mga kabubuhang tanong na lang yung mga lalabas diyan, no? Tapos yung mga puro mga palihis sa kaso, ayun ang ine-expect ko diyan eh. Although, pero kahit ganun yung mga ine-expect ko, syempre, aabangan ko pa rin yan kasi, syempre, ano bang papel natin dito para, syempre, natin sila, tuligsain natin sila sa mga, kabubuhang mga pinag-aano nila. Although, paano ba? Kabubuhan nga ba? Kasi hindi naman talaga bobo to mga ginagamit lang talaga nila yung talino nila nang hindi tama. Yun. Kasi para makarating ni Chupiping yung yung pagiging senador ngayon, may talino talaga yan. Kasi paano ba naging senador yan? Kasi naging PNP chief ni Erapen, doon lang naman yan nakilala eh. Which is yung pagiging niya ni Chupiping noon, kaya lang siya nakilala noon bilang PNP chief, na hindi naman niya na-sustain. Pinaliit niya yung mga tiyan ng mga pulis noon, which is maganda, pero hindi naman na-sustain eh. Sana gumawa ka ng batas noon, naging senador ka na eh. Sana noon gumawa ka na ng batas na yung pulis na lalagpas sa ganitong timbang at ganitong waistline, hindi na pwede magpulis. Dapat ganon, para yung pulis natin ngayon hindi mga bundat. Mga pulis natin ngayon, dami-dami bundat eh. Anak ng teteng, oo. Siguro hanggang dyan mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayong lahat. Peace out. God save the Philippines.